Matatawag bang kasalanan ang pagiging mahilig? Kung isa itong kasalanan, bakit binigyan pa tayo ng ganitong pakiramdam? Kailan nga ba matatawag na masama ang makadama ng init sa katawan? Sino ba sa atin ang hindi pa nakadama ng ganito o hindi nakadarama ng ganito? Ito ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Ako si Magda, isang asawa, isang ina, isang babae. Taong nagkakasala at ito ang kwento ng buhay ko. Magda Madagda. Bata pa lang ako ay yan na ang tukso sa akin. Dahil literal ang pagiging madagta ko. Kamay damit at minsan maging ang katawan ko. Sa likod bahay kasi namin noon ay madaming tanim na langka. Halos hindi namin yun maubos-ubos. Kaya naisipan ng nanay ko na itinda na lang sa harapan ng aming bahay. Dahil sa pangalan ko at sa langka na madagta, ay tinawag ako ng mga kabataan na Magda Madagta. Pero hindi sa dagta ng langka ang kwento na nais kong ibahagi. Nag-iisa lang akong anak. Ng aking mga magulang na tawagin na lang natin sa pangalang Myla at Jobert. Maliit lang ang bahay namin at gawa lang sa sawali. Ding-ding lang ang pagitan ng dalawang silid na ang isa ay kila nanay at tatay at ang isa ay sa akin. At dahil doon ay maaga akong namulat sa kamunduhan o sa bagay na ginagawa ng mag-asawa. Noong una ay nadidinig ko lang sila nanay at tatay. Halos gabi-gabi yun pero balewala lang sa akin dahil bata pa ako. Pero habang nagkakaisip ay para bang unti-unti ay nagkakaroon ako ng ibang pakiramdam. Nagkakaroon ng interes na makita kung paano yun actual na ginagawa. Para kasing nadidinig ko ang mga ungol ni nanay. Nawaribay sarap na sarap ito sa mga ginagawa sa kanya ni tatay. Edad 14 ako noon, nang una kong subukan na silipin ang mga pangyayari sa kabilang silid. 10:00 na ng gabi pero hindi ako dalawin ng antok. Isabay pa na may nadidinig akong mga ungol at alam kong sinanay iyon. Nakahiga ako sa papag. Gaya ng nakasanayan ay nakasuot lang ako ng manipis na sando at maluwang na pajama. Sige pa, Jobert, sige pa. Yung mga salita ang aking nadidinig. Ano itong naramdaman ko, bakit ang init? Bakit may kakaiba sa aking katawan? Nagtatanong ang aking isip. Tumayo ako at lumapit sa dingding na sawali at sinilip ang butas. Kitang-kita ko ang aking ina na nakasandal sa dingding. Ang tatay ko naman ay nakasubsob sa harapan ng aking ina na para bang may sinusungkal. O silang minuto ko ding pinagmasdan ng aking ina at sigurado ako na sarap siya. Doon na ako mas nakadama ng kakaiba. Hindi ko kayang ipaliwanag pero sobra ang pag-iinit ng katawan ko. Parang nagbabaga ang pakiramdam ko at may kailangan akong gawin para maibsan ang init na yon. Habang pinagmamasdan ko, ang reaksyon ng mukha ni nanay ay unti-unti ko na palang sinasalat ang aking ibaba. Naramdaman ng mga daliri ko. Ang pamamasa niyon na wari bang may kung anong likidong lumalabas galing sa loob niyon. Bumalik ako sa higaan at dun ko tinuloy ang ginagawa ko. Ginaya ko ang ginagawa ni nanay habang may ginagawa sa kanya ang tatay ko. Ginawa ko yon habang ini-imagine na tulad ni nanay ay may isang adandinang nasa aking harapan at ginagawa ang tulad ng ginagawa ni tatay kay nanay. Nag-isip ako ng mga kakilala ko o kapitbahay na maari kong isipin na gumagawa nun sa akin. Ang naspo ko ay ang kumpara ni tatay na si Kuya Boyet. May kakisigan kasi ito kahit may edad na. Ipinikit kong muli ang mga mata ko habang ini-imagine ang mukha ni Kuya Boyet na nasa harapan ko. Buong husay na sinisisid ang sapa. Parang totoo, parang nasa harap ko talaga si Kuya Boyet at ang sarap ng kanyang ginagawa. Mga impit daing ang patunay na liligayahan ako. Halos tumirik na. Ang mata ko sa sobrang sarap sa isip-isip ko pa. Hindi ko akalaing ganun pala yun kasarap. Masasarap siguro kung may totoong tao na gumagawa nun sa akin. Natauhan ako matapos mailabas lahat ng init ng katawan ko. Napatanong ako sa aking sarili. Ano yung nagawa ko, bakit ako nasarapan? Iyon na ba ang tinatawag nilang bogli? Simula nang madiskubre ko. Ang masarap na bagay na yon ay nagkaroon na ako ng pantasya. Na isang araw ay mararanasan ko din kung ano ang nararanasan ng aking ina. Na may isang lalaki din na gagawa sa akin tulad ng ang ginagawa ni tatay kay nanay. Halos gabi-gabi ay ginagawa ko na ang paglalaro sa aking sarili. At ang lagi kong iniisip ay si Kuya Boyet. Sa palagay ko ay nasa 30 hanggang 35 na taon na si Kuya Boyet. May itsura ito at matikas ang katawan. Kumpara ito ni tatay at madalas ay nasa bahay ito at nakikipag-inuman kay tatay. Magkainigang matalik kasi sila.
Ang sabi ni nanay, parehas daw ninong si tatay at Kuya Boyet ng anak ng kaibigan nila. Kaya kahit mas malaki ang tanda ni tatay dito, ay naging magkumpare silang dalawa. Pansin ko na malapit ang sa mga magulang ko si Kuya Boyet. At sa dami ng kumpare at kaibigan ni tatay ay siya lang ang madalas na nasa bahay. Kumbaga siya ang pinaka-close sa tatay at nanay niya. Aba, magdadalaga ka na ah. Isang araw na saad ni Kuya Boyet sa akin. Makasalubong ako sa daan paye galing ng eskwelahan. Hindi pa naman po Kuya Boyet, pangiting sagot ko. Pauwi ka na ba? Opo Kuya Boyet. Aba, tara na sabay na tayo, papunta din ako sa inyo eh. Alam ko naman na hindi sa amin ang punta niya. Dahil nakasalubong ko nga siya na paalis. Hinayaan ko na lang ito na sumabay sa akin. May boyfriend ka na ba, Magda? Wala pa ho Kuya Boyet, bata pa po ako eh. Pero dalagang-dalaga ka na at napakaganda. Sigurado akong maraming lalaki sa lugar natin ang nagkakagusto sa'yo. Wala pa po sa isip ko ang mga ganon. Madaming tanong si Kuya Boyet habang kami ay naglalakad ng sabay hanggang sa makarating na kami sa mapuno at madamong daanan. Maliit na daan lang yun na papasok sa lugar namin at walang gaanong dumadaan. Daanan lang kasi yun ng tao. Nung hindi pa kami sumasapit sa daan na yun, ay normal lang na magkasabay kami. Pero nagulat ako ng pagsapit namin dooy. Bigla na lang umakbay sa akin si Kuya Boyet. Bahagya kong iniwas ang balikat ko, pero sumunod ito at muling umakbay sa akin. Kuya Boyet, baka may makakita sa atin. Ano ka ba Magda? Ano bang masama kung umakbay ako sa'yo? Dahil mapilit ito ay hinayaan ko na lang ito. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang nakaakbay ito sa akin. Dahil sa pagdidikit ng aming mga katawan ay hindi ko na naman napigil na makadama ng matinding pag-iinit